So, One Hand Loan App update. So, kumusta na nga ba si One Hand ngayon? Paano nga ba mag-apply ng loan dito? Magkano nga ba ang kanilang loan offer sa mga first time mag-loan kay One Hand? Legit pa din ba si One Hand Loan App? So, lahat po yan pag-uusapan natin sa video na ito. So, for your information, last 2022, isa si One Hand Loan App talaga yung na-try ko before. Wala pa akong kaalam-alam sa mga bagong loan apps ngayon, sa mga other loan apps talaga. Una po sa akin, si Tala Loan App. Then after Tala Loan App, nag-try ako kay One Hand Loan App. So approve po ako that time and nakadalawang loan availment ako sa kanya. And then after that loan availment, medyo mabigat kasi yung interest rate niya kasi 15% monthly. Patagal na patagal kasi ako nangungutang. Parang mabibigatan ako sa interest niya. Then before kasi pa, ang daming nagtitext, ang daming nagko-calls, nag-offer ng loans. So that time kasi ang active loan app na ginagamit ko is si One Hand. Kaya sabi ko baka dahil kay One Hand, nagkaroon ng mga third party na sisell yung mga info ko. Ganun yung bintang ko nun kay One Hand. Kaya sabi ko para tumigil yung mga nagtitext sa akin at nagko-call sa akin about loan offer. Wala na mga harassment na pero laging nagtitext na iba't ibang numbers. Ayoko kasi ng ganun. Kaya that time, nag-decide po ako na i-delete yung account ko sa One Hand. Ang takot ako before sa mga harassment. Tsaka ayoko rin yung text flooded ng text and call. Ayoko yung araw-araw ganun. Parang sa isang araw, makasampung text, tawag, ganun, na iba't ibang number. So yun, dinilit ko si One Hand. Wala naman akong issue kay One Hand dati, pero dinilit ko na rin siya for that reasons nga. Then ngayon po, mag-a-update tayo ng loan application dito sa One Hand. Kumusta na ba si One Hand ngayon? Paano mag-apply ngayon? So may bago ba sa One Hand? Nagbago ba si One Hand? Ganun pa rin kaya yung application process niya at saka interest rate niya? So ma-approve pa din ba tayo for the second time na dinilit natin yung account natin before and ngayon mag-a-apply tayo? So ma-approvehan pa kaya tayo ulit? So nag-install po ako ulit ng aking One Hand Loan App. Dati kasi hindi lang app yung dinilit ko ha. Dinilit ko mismo talaga yung account ko sa loan app. And then after that, dinilit ko rin yung app. Then ngayon naman, dahil gusto kong mag-update ngayon, gusto kong matry si One Hand ngayon. Ano bang meron sa One Hand ngayon? And para kahit pa paano may idea kayo kay One Hand ngayon and aware din kayo, ano nga ba yung proseso ng loan app na ito. So open natin si One Hand Loan App. Then after that, so mag-i-enter tayo ng mobile number. Make sure na active yung mobile number na in-enter natin para hindi tayo mahirapan sa verification code. So i-enter lang natin yan. Then i-click natin tong agreement dito sa may baba. Then after that, click natin tong let's go. And then magsasend sila sa atin ng verification code. So medyo dito ako nahirapan kasi hindi ako nakaka-receive ng verification code nila. Then may nakalagay dito sa baba, try our voice call instead daw. So tinry ko yon. So may tumawag nga sa akin and then dinidictate nga yung code. Then yun na lang yung tinandaan ko tsaka in-enter ko dito. Then after that, magsaset tayo ng password natin. So after this password setting, click lang natin tong confirm and then after this, dito na po tayo sa kanyang dashboard. So nakalagay po dito, highest available credit limit na pwede nilang i-offer sa atin is 25,000 pesos. So before, ganito din si One Hand, 25,000 pesos. So by the way, si One Hand po is a SEC registered po siya tsaka submitting entity po siya sa CIC. So mag-ingat tayo dito kay One Hand kasi nagre-report po siya sa CIC once may inabandon po tayong loan sa kanila. So be careful kasi nagre-report sila sa CIC once again. Then taas lang natin ulit, taas lang natin ulit. Then i-click na po natin dito yung borrow now para masimulan na natin yung application process natin. And then we need to permit this. So kailangan natin i-allow tong mga to para makapag-proceed tayo. Kasi pag hindi natin in-allow, hindi po tayo makapag-proceed. Then agree lang tayo dito. I understand and agree. I-click natin yung nasa baba. Information security. Click lang natin tong I understand sa baba. And then after this po, so makikita natin dyan sa taas na meron po siyang 3 steps to apply. Yung basic information, then contact information yung pangalawa. Then yung pangatlo is yung ID information natin. So under po ng basic information is the personal information, our purpose of loan, educational level, residential address, number of credit cards if any, then contact information afterwards. Then fill upan din natin yung work information. So work information, nakapaloob dito yung profession natin, monthly income, payroll period. Then after filling out this, so click lang natin tong next. So sa next step po is the contact information na. So nanghihingi po sila ng 3 character reference po. So dito hindi natin pwedeng i-manual entering siya. So kapag kinlik natin tong contact reference 1 and 2, 3, nakalagay dyan yung sign ng phone book list or yung contact list natin. Magdadirect siya sa contact list natin mismo kaya make sure na nakahanda na rin yung mga character reference nyo pati yung numbers tsaka name para hindi kayo mahirapan. After filling up all this contact information, click lang natin tong next.
And then sa next step po is the facial recognition. So i-click lang natin tong verify now sa may baba. And then i-allow lang po natin tong si One Hand to take pictures and videos. And then after that, so ayan, magsi-selfie verification tayo dito. So follow the instruction lang like shaking the head, nod your head, shaking the head slowly, open your mouth, yung mga ganun lang. Then after that, and then yun nga po, congratulations, face recognition match. So next step na tayo. So andito na po tayo sa third step, which is the ID information. So under ng ID information is the ID type, our first name as seen on our ID, middle name, optional, last name as seen on our ID, mother's maiden name, gender, date of birth, of course, the marital status, yung mga info sa ID, yun lang din yung fill upan natin dito. Then upon clicking up the ID type, nakalagay dito yung mga recommended ID type nila, yung UMID, passport, SSS, and PRC. Makikita nyo dito na naka-highlight itong apat na ito. So, ibig mo sabihin nito, itong mga ID type na ito, itong apat na ito, na kapag ito daw po yung ginamit natin na ID, is mataas po yung chance na maaprubahan tayo with a higher amount of credit. So, nakalagay dito, higher credit ang pwede nilang i-offer. So, kung wala naman tayong ganitong ID, so of course, meron naman tayong options. Pero lang kasi, hindi lang natin masisigurado kung mataas yung offers sa atin. So, maganda kasi yung recommended ID type yung gamitin natin dito para kahit papaano mataas yung chance for our higher credit limit. So, anyways, again, pwedeng gamitin yung ibang IDs. Basta available lang siya dito. Nasa list lang siya. So, dito sa baba like this. Pwede naman, pero lang kasi, mas advantage lang kasi kapag yung top 4 yung pinili natin as our ID type here. So, ako si UMID yung pipiliin ko kasi yun naman yung ID ko. And then, i-upload lang natin to si ID ko dito. And then, fill upan lang natin yung mga info dito like ID number, first name, middle name, last name, ganyan. And then, lahat ng fill upan dito. And then, after this po, so, i-click lang natin tong next. And then, sa next step, nakalagay dito additional info. So, dito po, hindi ko na siya pinil upan kasi hindi naman siya mahalaga. I mean, hindi naman siya kailangan. Kasi may option tayo to skip this portion na ito. So, it's up to us kung pipil upan natin ha. So, kung gusto yung fill upan for higher credit limit din, so why not? Pero ako, hindi ko na siya pipil upan. Parang dami-dami ko na pong pinil upan, then parang basic lang din naman. So, anyways, click lang natin tong skip. And then, ito na po yung last step. So, nakalagay po dito na we are reviewing your application. Meron po siyang chain process dito. And then, nakashare na rin po dito yung first step, which is verifying submitted information. So, and then, nag-move na rin siya. Nag-shade na rin yung second step, which is assessing loan amount. So yun po, nag-move na siya. And then, nakalagay dito, disbursing approved amount. And then, nakakalungkot dahil nakalagay dito, sorry, you did not meet our requirements as the moment. You may try again after 30 days. Hindi tayo naaprubahan kasi I did not meet daw the requirements as the moment. Pero pwede naman daw po mag-apply uli after 30 days. So, click lang natin tong home. Nakalagay dito sa tips, turn on message notification to get the latest application status, offers, and other related information. And then, nakalagay dito sa loan amount nila is 0 kasi wala nga po tayong offers. So, after 30 days po of waiting, pwede po tayo mag-reapply ulit dito sa One Hand. Dati, hindi ako nahirapan mag-apply dito. Nakapag-loan na nga ako dito 2 beses. Dinilit ko lang kasi talaga sa database nila yung account ko mismo. Kaya nag-reapply ako ulit. And umaasa ako, of course, na makakapasa ako ngayon. Maapulubahan ako ngayon kasi dati naman hindi ako nahirapan mag-apply. May record na ako sa kanila. Hindi naman po ako bad record sa kanila. Nagpaalam ako sa kanila ng maayos. So siguro sa sinasabi niyang I did not meet the requirements nila nga. Siguro di ba meron akong in-skip kanina na portion na may pinifill upan doon. Siguro kailangan kong fill upan yun. So I don't think na ganun siya. Pero let's see, mag-apply tayo ulit. Apply lang tayo ng apply para makita natin yung ating loan approval amount dito. Para makita natin yung legit po ba ito si One Hand and ano bang meron sa One Hand. So i-update ko po kayo time to time kung may pagbabago dito. So anyways, kayo ba? Ano po bang experience nyo dito sa One Hand loan app? Sa mga bago pa lang nag-apply dito, bago na aprubahan, na-reject din ba kayo? So ano yung mga nagiging process nyo? Hindi ba kayo nahirapan sa pag-a-apply dito? So kumusta ang One Hand ngayon? So magkano yung interest niya ngayon? Kumusta nga ba yung customer service ni One Hand ngayon? So you can comment down below. Nagbabasa po ako niyan. Para din kahit pa paano is aware din yung mga iba nating viewers sa video na ito. So mag-a-update lang po ako kaya dapat po nakasubscribe kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated po kayo. Thank you po for watching this video. Bye!